Ito naman pong question, sasagutin natin ngayon. Magtanong lang po, ang husband ko isang guard, then naawol, walang basihan. Tapos sabi ng husband ko sa agency na sige, ako po ay 11 years sa agency bilang security guard. Sabi niya sa management, ako ay 62 na, so senior, mag-claim na lang ako ng separation pay. 13-month pay and overtime kasi 12 hours ang duty. Nag-complain na po kami sa NLRC, hingi ako ng opinion. Okay. Ang ibig sabihin ng AWOL ay absence without official leave. Ibig sabihin, lumiban ka sa trabaho na hindi ka nakapag-file ng proper leave form. Diba tayong mga empleyado, kapag magbabakasyon tayo, kailangan nating mag-file ng leave form with the HR and subject sa kanilang approval bago tayo makapagbakasyon. Ngayon, kung umabsent ka sa trabaho na walang properly filed and approved na leave form, doon na papasok ngayon yung absence without official leave or AWOL. So, anong ibig sabihin nito? Ibig pong sabihin, meron kang na-violate na company policy or company procedure. So, meron kang offense or meron kang nagawang violation. Hindi po ibig sabihin na kapag sinabing AWOL ka, ay tanggal ka na agad sa trabaho. Ang ibig lang pong sabihin nito, nakakommit ka ng violation and po pwede kang masubject sa disciplinary procedure. Ngayon, po pwede ka na bang tanggalin agad dahil sa sinabihan kang AWOL ka? No. Okay? Hindi ka po pwedeng tanggalin outright or i-dismiss or i-terminate outright dahil lang may prolonged absence ka or ibig sabihin maraming araw kang lumiban sa trabaho nang hindi ka nagpapaalam. Meron kasing mga justified or valid reasons or justification yung prolonged absences na yun. Pwede kasing hindi nakapag-file ng official leave sa employee and maraming araw siyang lumiban sa trabaho pero may family emergency. Pwede rin namang nagkasakit siya kaya hindi siya nakapag-file properly ng leave. Ngayon kung wala yung mga justification o valid reason na sinabi ko and ikaw ay matagal ng absent sa trabaho, ano ang pupwedeng gawin sa'yo ni employer? Pupwede ka na ngayong i-charge ng abandonment of work. Okay? So, ibig sabihin nun, inabandona mo na yung posisyon mo, yung trabaho mo, and wala ka ng intensyon na bumalik sa iyong trabaho. Pero may procedure pa rin ito. Okay? Kailangan ka pa rin padalhan na employer ng return to work notice. Okay? Dun sa iyong declared residential address. After first notice ng return to work and inignore mo, papadalhan ka ng pangalawang notice to report, and then yung pangatlo, notice na ita-terminate ka na due to abandonment of work. Kasi nga, hindi mo na sinusunod yung mga sulat na ipinapadala ni HR regarding sa pagpababalik sa iyo sa trabaho. And itong abandonment na to, para magamit ni employer bilang valid reason para ikaw ay tanggalin sa trabaho, kailangang patunayan ni employer na ikaw ay may intensyon na hindi na bumalik sa iyong trabaho or posisyon sa kumpanya. So, yung burden of proof na tinatawag ay na kay employer, hindi kay employee. Ngayon, kung may valid reason ka, kaya ka nakapag-AWOL, halimbawa may family emergency o kaya nagkasakit ka ng mahabang panahon, halimbawa may 2 linggo, 3 linggo. So, may valid reason ka, kaya ka nakapag-AWOL. Tinanggal ka pa rin ng iyong employer. Ano ang magiging cause of action mo? Illegal dismissal. Now, dito naman tayo sa question kasi ng ating sender. 62 na siya and 11 years na siya sa kanilang security agency. So, pwede na ba siyang mag-file ng voluntary retirement under RA 7641? Yes, sanction po ng batas yan. Kapag 60 years ka na and minimum of 5 years in service sa iisang employer, pwede ka nang mag-file ng voluntary retirement under the law. Okay?
Ngayon, pwede bang tanggihan na employer yung i-file ko na voluntary retirement under the law? Hindi po pwede. Okay? Lalo na kung na-meet niya yung age requirement and yung years of service sa kanyang employer. So, anong pangyayari dun sa sinasabi ni security agency na nag-awol itong security guard? Well, isa sa prerogative ng management yung pagdisiplina niya sa kanyang mga empleyado. So, pwede pa rin mag-proceed yung disciplinary hearing or yung disciplinary procedure doon sa nagawang offense ng empleyado, which is prolonged absence without official leave. Okay? So, paano po ang computation ng retirement pay under the law? Ang retirement pay po ay, halimbawa, minimum wage dito sa Manila, sa NCR, is $6.45 per day. Imumultiply po ninyo yan into 22.5. And then, yung makukuha po ng resulta ay multiplied by years of service. In this case, naka 11 years si security guard. So, multiplied by 11. Yun po ang makukuha ninyong retirement pay. Now, yung retirement pay na sinasabi ko po na minimum wage multiplied by 22.5 multiplied by years of service, iba pa po yun sa retirement benefits under SSS. Yun pong retirement benefits ay cash benefits na mula sa SSS. Ito pong sinabi ko na 22.5 multiplied by years of service. Cash benefit din po ito, pero kukunin na po ninyo ito sa inyong employer. Idagdag ko na rin po since tungkol naman sa retirement pay yung question ng ating sender. Sa retirement pay po, nangyayari kasi na etong si company or sa employer nagkaroon ng policy ng early retirement. Early retirement, ibig sabihin, under the law kasi, ang voluntary retirement is 60 years old and then mandatory retirement ay 65. Sa ibang kumpanya, nagkakaroon ng early retirement at the age of 45, 50, or 55. Ngayon, pwede ba nila itong i-implement na hindi sumasang-ayon ng empleyado? Hindi po. Okay? Kahit na sabihin pa nating ito ay para sa benepisyo ng empleyado, mas makakabuti ito kasi mas maaga siyang makakapag-retire. Kailangan pa rin po na pumayag ang employee at yung pagpayag niya ay dapat free, voluntary, and express. Ibig sabihin talagang yung pagpayag niya ay makikita mo sa pamamagitan ng pagpirma niya doon sa company policy or doon sa kontrata na kung saan nakasaad yung early retirement. Hindi po pwedeng implied o dahil part na lang ng company policy, hindi po pwede. Dapat i-accept ni employee yung early retirement policy ng kumpanya.